Hello guys, magandang araw o magandang gabi sa inyong lahat at ikinagagalak kong ibahagi sa inyo ang koleksyon ng aking libro. Mga 25 years ko yan na kinolek yan guys, kaya magkakalong self-help books yan, mga inspirational, Christian at mga business books. Kaya kung mahilig kayo magbasa ng mga ganitong libro ay hindi kayo nagkamaling magawi o mapunta dito sa aking FB page. Ito muna, kayo na magbasa. Visible naman. Ito guys ay libro para sa mga nagsisimula pa lang magtayo ng kanilang negosyo. At unang bahagi pa lang ng librong ito, ang bumungod na sa inyong basahin ay Experience is a cruel teacher. Gives the exam first, then the lesson. Ito naman, sa Jerry Real Bookstore ko to guys, nabili sa halagang 89 reals. For your information guys, dito ay nagla-live selling Ito ay sinishare ko lang sa inyo at minsan nagre-recommend ako o nagre-review o binibigay kong reference doon sa mga masugid ko talagang nag-aabang ng libro. Yan. Sinasabi ko kung magkano ang halaga o saan ko nabili para pag mabisita kayo sa ibang bookstore ay may ideya na kayo kung naka-discount ba kayo o napamahal dun sa binili nyo. Pero alam nyo guys, sa mga tulad ko na nagbabasa-basa talaga, hindi naman malaking issue sa akin kung brand new ba ang libro. Ang mahalaga sa akin kahit second hand yan o medyo lumang-luma na, ang mahalaga dyan, intact pa yung cover saka yung page at buo pa. Yan ang pinakamahalaga ka sa akin doon. So, ito naman guys, why A students work for C student. Alam mo naman, siyempre, matatalino talaga, hindi natin maarok yung nilalaman ng kanilang isipan. At isa pa, isang kwento ito. Itong The Intelligent Investor, dinadaan-daanan ko lang to sa Riyadh kasi medyo may kamahalan siya. Di ko alam na yung kaibigan namin doon, itago na lang natin siya sa pangalang Kuya Louie Basingan na ngayon ay nasa US na. Doon na sila nag-migrate ng kanyang pamilya. So pag pareho na kayo umuwi dito sa Pilipinas, nauna lang kami ng siguro ng mga ilang taon tapos sumunod na sila. Yung pala, yung plano nila ay pumunta na ng ibang bansa. Alam kong nagbabasa-basa din siya ng libro. At dahil ayokong bilhin ito dahil sobrang mahal, ngayon, yung paalis na sila, nung mahagingan kong paalis na sila at nangungulik din siya ng mga libro at mahilig din siya magbasa, itinanong ko dun sa asawa, sinekreto ko, ate, saan nyo ba iiwan yung mga libro ko? Bigla ngayon nagtitig yung mukha niya, para bang, yun, alam nyo guys, sa iba, parang mabigat, pero sa kanila kabaliktaran. Parang nakakuha sila ng, hoy, ito ang tamang paglalagyan ko ng mga libro o ng kayamanan. Kasi sa amin to, kayamanan tong librong to. So ngayon, wala nang sabi-sabi, napunta sa akin. At alam nyo ba kung magkano ang halaga ng iniwan niyang libro? Siguro mga nasa 30,000. Sobrang dami na binigyan niya guys. Kaya ito, pakita ko muna sa inyo para, ayun, pag mabait ka talaga, self-proclaimed talaga akong mabait. Ito guys, ang mga binigay niya. Karamihan dito sa banda na to, pakita ko lang, ay bigay niya. Etong how to make money in stocks, lahat ay binigay niya to. O, diba ang gaganda? Teka, pulutin ko muna yung gawa kong libro kasi ito guys, sa tagal ko nga pala ay baliktad pa. Sa tagal kong nag-a-abroad ay nakagawa ako ng sarili kong libro. At syempre ang laman nito ay tungkol sa mga OFW. Pero kahit hindi kayo OFW ay makaka-relate kayo dito. Kaya kung halimbawa may pamilya kayo na nasa abroad o yung pamilya niyo na iwan dito, sa to lang, gusto ko itong ibigay lang. Kaya lang sa ngayon ay ang pwede ko lang talagang maibigay yung PDF file. Kaya
Huwag kayong mag-alala guys, hindi tayo nagla-live selling. Pinapakita ko lang. Pero ito gusto ko talagang ibigay sa inyo. Kahit sa messenger, i-message nyo ako at ipapadala ko sa inyo ang PDF file. Malaking bagay na to guys. Pero kung binebenta ko to, nagkakalaga naman to ng 250 o kaya nasa 240. Kasi guys, mahal naman talaga ang mag-self-publish. Alam niyan ng mga author at ng mga publishing company na hindi ganun ka daling mag-publish ng isang libro. Ito pa, galing to kay Kuya Louie. So, biro mo yan guys, dahil magkaibigan kami, family friend namin, ang dami-dami niya ibinigay sa aking libro. O, ito pa. So, continue muna tayo guys sa mga ibang libro na gusto kong may matunan talaga kayo, lalong-lalo na self-help books o kaya yung mga magagandang libro, yung kay, halimbawa yung kay Napoleon Hill. Actually, na-reels ko na to kasi para sa akin, one of the best book ito. Syempre, hindi ko naman pwedeng isang tabi ang Bible kasi yun talagang author ng ating buhay. The Law of Success, guys, sobra itong maganda. Marami kayong matunan dito at kung hindi ako nagkakamali, ito ay na-publish nung 1920s pa. Pero yung mga topic niya ay hindi naluluma kasi tungkol sa buhay yan. Ito na, i-reels ko na to, i-upload ko na to sa Reels, The Magic of Thinking Big. Tapos ito, The Heavenly Man. Oh guys, na-i-reels ko na to. Lalong-lalo na yung mga born again at mga Christian yan o sa mga believers ni Jesus Christ. Bilhin nyo to, imposibleng hindi kayo maiyak dito. Ito tungkol sa Chinese Christian na pinipersecute siya doon sa China. Talagang matindi-tindi yung naranasan niya. Pero mas matindi pa rin yung kay Job. Ito naman guys, ay bigay ito ng aking kaibigan, nasa US na rin. The 5 Dysfunction of a Team. Hindi ko pa siya nababasa pero nakita ko dun sa review niya. Isa siya sa pinaka best-selling na author at saka libro. At alam nyo naman guys, pagka ganitong mga kadalasan talaga, ito ang hindi natin pwedeng ignorin o pabayaan. Yung tungkol sa mga selling kasi halos araw-araw ay nakikipagtransaksyon tayo, nagbebenta tayo. So ang pinaka suggestion ko dito, ito, magaling kasi siya na author tungkol sa mga sales ang niya, ang topic niya. Tapos ito, Laws of Business Success, absolutely unbreakable, kay Brian Tracy din. So guys, marami-rami tayong libro dito, pero kung gusto niyo naman, ito na i-reels ko din to, yung 30 Things Mentally Strong People Don't Do. Alam nyo ba sa fully book ay nakita ko ito siguro around 900 or 800 yon. Medyo may kamahalan ng konti, mas maliit pa dito kasi ito guys, medyo malaki-laki to. Ayun. Again, sinasabi ko guys ang presyo o kung saan ko nabili dahil para magkaroon kayo ng ideya. Nabili ko ito sa Riyadh ng 69 riyal, siguro mga nasa 1,000 plus na dito. Kaya lang makita mo naman, sulit naman siya kung bilhin. Pero alam nyo man kasi pagka ang career nagbenta o nag-sale, ibig sabihin yan ay may ilalabas silang bagong covers, same author at same title ng book. Kaya hayun. So ito tungkol naman sa mga automaker, tungkol sa Nissan kay Carlos Ghosn. Ghosn daw ang pronunciation niya, hindi Ghosn. So bago tayo sumalang ay inalam ko muna kung paano siya i-pronounce o basahin. Ito naman, The Machine That Changed the World, sa Toyota. Tungkol naman ito sa
sa Toyota. Mga automaker ang content natin ngayon. At higit sa lahat, ito, Words That Win. Maganda siyang basahin guys, lalo na kung palagala kayo. Yung ibig sabihin, yung nangingibang bansa kayo, lalong-lalo na kung sa sales, marami kayong matunan dito. Tapos, ito naman ay When to Rob a Bank. So, ito lang, nabili ko ito sa Hong Kong. Actually, dalawa ang ganito ko. Kaya ang plano ko, pagka regular na akong nagla-live, ay ipamimigay ko na tong iba. Ito pala yon. Ito yung nabili ko sa Hong Kong. Hindi kong pala tinanggal yung presyo sa relay. So, nagka-doble na siya. At sa totoo lang, marami kong nabiling doble-doble pala ang title. Kasi doon nga sa Riyadh, pag may bago silang ilalabas ay ibig sabihin dinidispose na nila yung mga luma o yung mga dating libro. Ngayon, pinapalitan na nila ng ibang cover. Tulad nito. Saan na ba yun? Di ko na makita guys, pero ito muna kasi ito ang available na nandito sa harapan ko. Think Yourself Rich kay Joseph Murphy. Guys, ito maganda talaga. Pwede ko talagang ma-recommenda sa inyo. The Law of Success, si Napoleon Hill, si Joseph Murphy, tapos si Dale Carnegie, tapos si David Schwartz, yung author ng The Magic of Thinking Big. Asan pa yung isa? May nakita ko yung The Power of Positive Thinking. Alam niyo guys, pagka ganitong mga libro ay hindi ito naluluma kahit kailan, kasi ang mga laman nito ay mga tungkol sa buhay pang araw-araw, sa business. Kaya nagpapalit lang siya ng cover, pero hindi siya nawawala sa mga totoong bookstore, kasi ito ang hinahanap ng mga tao, pang self-help books o self-improvement. So yun guys, marami na akong na-ipakita sa inyo. Dito naman tayo sa medyo spiritual o sa mga inspirational. Meron ako dito kay The Seat of the Soul. Bali, nakakatawa nga. Pag sa Riyadh, ang akala namin hindi sila nagtitinda o hindi sila nagdi-display ng mga Christian books. Pero meron pala. Siguro, aware na din naman sila dahil alam naman natin na ang Saudi Arabia ay parang hindi pa gaanong welcome yung mga pagbabasa ng Bible o ng mga Christian books. Pero open secret naman yun na may mga nagdadala talaga ng mga ganitong babasahin. Pero alam nyo ba, sa Jarir Bookstore ko ito nabili, at tungkol ito sa ayan, nakita ninyo man, Seat of the Soul. Ang nakakatuwa lang dito guys, hindi ko siya pwedeng i-recommenda, nabasa ko nito, hindi ko siya pwedeng i-recommenda sa mga bago pa lang na nagbabasa, kasi medyo mako-confuse kayo, kasi may mga ibang terms dito na medyo malalim na, tapos yung mga sentences, yung mga paragraph, kailangan talaga may ideya ko muna dun sa Bible. Tapos kung halimbawa gusto niyo ng medyo basic lang muna tungkol sa Bible, eto pwede ko rin i-recommenda sa inyo yung Your Best Life Now. Tapos ito yung The Power of I Am. Alam nyo ba, kung aware kayo, ay maraming basher to si Joel Osteen, at naintindihan ko naman sila kung bakit, pero gusto ko talaga itong basahin kasi nakakapagbigay siya ng liwanag, nakakapagpagaan ng puso. Ang style kasi ni Joel Osteen ay marami siyang sinasabi, hindi siya nagko-quote ng mga Bible verses. Pero kung ikaw ay nagbabasa ng Bible, ang bawat sinasabi niya ay galing sa Bible. So, alam mo na,
Pag nagsalita siya ng 2 o 5 sentences, oy, alam ko yung sinasabi niya sa Bible, sa Book of Revelation to, o sa Book of James to, o Book of Hebrew to. So ngayon, medyo yan ang parang parang yung ang napupuna ng mga ibang followers niya o ibang basher niya. Pero ito naman, yung iba nito ay bigay din lang naman sa akin. Yung gawa ni Joyce Meyer, The Secret to True Happiness. Tapos may iba pa siya dito kay Joyce Meyer din, Knowing God Intimately. Ito guys, marami kayong matunan dito. Yung pang-araw-araw, yung nakakagaan ng ating puso. Pero ang kagandahan lang dito ay hindi ka gaanong pahihirapan sa pag-unawa. Yung maraming doktrina, maraming pinapagawa sa iyo. Ang mahalaga kasi sa akin yung naliliwanagan ka. Pero kahit pag ganun ang sinasabi nila, parang responsibility pa rin natin na makapagbasa pa ng iba para ma-confirm mo sa sarili mo kung alin ba tama. Kasi bukod doon, hihingi ka ng guidance ng Holy Spirit kung ano ba talaga ang tama. Kasi hindi ka ililigaw ng Holy Spirit sa tulang. Ito naman, Home with God. Yan. Bukod pa pala doon, meron pa pala dito si Joyce Meyer na ito. I Dare You. Tapos Embrace Life with Passion. Tapos The Power of Simple Prayer. Ang iba dito ay hindi ko pa nababasa kasi yun nga, bigay din lang sa akin. Kaya yun, pinapakita ko lang sa inyo. O isa to sa magiging rekomendasyon ko sa inyo para makapagbigay naman sa inyo ng kaliwanagan, ng kagaanan ng kalooban. Medyo nabibigatan tayo. Ito yon. Pero kung choice nyo yun guys, kung ano ang prefer nyong basahin. Yan, pinapakita ko lang sa inyo para magkaroon kayo ng ideya. At tungkol naman dito, eto. Kung gusto niyo medyo seryoso, Stop Acting Rich. Ano naman to? Isa to sa favorite ko na author bago kay Robert Kiyosaki. Yung Stop Acting Rich, Thomas J. Stanley. Nabasa ko na yung isa pa, yung The Millionaire Mind. Tapos yung The Millionaire Next Door. Yun talaga ang pinakaunang nabasa ko kay Thomas J. Stanley. At isa yan sa pinakagusto kong libro. Marami kasi kong natunan doon guys tungkol sa buhay ng totoong mayaman. Nung totoong mayaman ang na-realize ko doon, o sinabi niya doon, ang totoong mayaman daw ay hindi nakatira sa high-end na condominium, na high-end na subdivision, at kapag nag-o-order sila ng pagkain ay inuubos nila. Diba pagka nakita natin, pagka nagagawi tayo o napapadining tayo sa mga restaurant, makita mo, manghihinayang ka dun sa mga tira ng mga kumain na halos tinikman lang tapos iiwan na. Parang ang ko lang na sabihin ko, pakibalot. Kaya lang, syempre, nahihiya ka at hindi mo naman pwedeng gawin yon. Syempre, nasa ganong lugar ka. Kaya yun guys, share ko lang sa inyo. Ito pala yung hinahanap ko. The Power of Positive Thinking. Guys, na-reels ko na rin to. Kaya, kung gusto niyo yung short review o short reference recommendation, pwede niyo siyang tingnan sa aking reels. Maganda to guys, kay Norman Vincent Peale. Ito guys, si Dale Carnegie, si Napoleon Hill, yan ang mga dinaluluma na mga title at author. Tapos, tungkol naman again sa sales, ito naman, Zig Ziglar. Hindi yung hindi yung si Ziglar na sa WWE. Ako mahilig kasi ko guys manood ng wrestling. Ang pinapanood ko yung WWE saka AEW. Ay maganda kasi yung mga doon. Kaya lang ang napapansin ko doon, yung iba sabi nila script daw yung mga moves doon. Pero may mga scripted naman talaga yung iba doon. Pero yung physikalan, parang iba na. Kumbaga sa
pagkatao mo talagang physikalan talaga yun, totoo yun. Pero yung ibang mga yung sasabihin yun, makita mo talagang scripted kasi minsan nawawala din sila sa ideya nila o parang nagugulat sila na hindi nila maalala yung script nila, kaya yun, sinasabi nilang na lang nila kung ano yung nasa loob nila o kung ano naalala. Tulad ko minsan kahit nakaharap na ako sa script, nawawala pa rin ako. So yun guys, iba. Ito naman kay Og Mandino, maganda to siya, A Better Way to Live. Marami rin siya mga gawa. Tapos The Richest Man in Babylon, asan na yun? Ito guys, ito naman, The 7 Habits of Highly Effective People. Maganda yan. Actually, hindi rin ito nawawala sa mga bookstore pagka ganitong mga tema ng mga libro. The Master Key to Riches, kay Napoleon Hill. How to Develop Self-Confidence and Influence People by Public Speaking, kay Dale Carnegie. Guys, magaganda talaga to. Ito naman guys, ang medyo namumukod tangi sa akin dito, kay Deepak Chopra. Ewan ko kung ano ba talaga ang tamang pronunciation dito. Wala pa. Kung mapansin nyo guys, kung magawi kayo sa mga bookstore, ang unang mapapansin nyo ay ang presyo ng kanyang mga ginawa. Ang libro ay medyo may kamahalan kumpara doon sa mga naka-display. Kasi ito talaga napansin ko, wala akong nakitang mura na libro niya. Lahat medyo may kamahalan. Yung pala ay isa siyang doktor. Di ko mawari kung ano specialization niya. Ang alam ko lang sa kanya ay isa siya sa naging advisor ni Michael Jackson dun sa pangkalusugan ni Michael Jackson yan. Siguro noon pa yun. So, ito naman, marami rin akong nabasa dito o na bili. First, Break All the Rules. Ito ang mga di nawawala guys sa mga bookstore. Now, discover your strengths. The one thing you need to know. So, alam nyo guys, ito, nabili ko lang siya ng 21 reals sa Saudi Arabia. Pero pagka binili mo to sa ibang bookstore, siguro yung 21 reals na yung mga nasa 300. Pero pag ganitong libro kasi hindi siya bumababa ng 400 or 500 dito sa Pilipinas Halos karamihan dito guys ay hindi ko pa nababasa. Ito, pwede ko rin siyang ma-recommenda sa inyo. Itong The Power of Your Subconscious Mind, kay Joseph Murphy din. Maganda ito guys. Ito, nabasa ko na to. At syempre, yung kay Trump at kay Robert Kiyosaki din, kay Elon Musk. Ito guys, yan. Di rin ito mga naluluma, lalong-lalo itong mga gawa nila ni Elon Musk, tapos ni Trump. So medyo nagulo na ang aking mga collection. Guys, kung meron kayong nais itanong tungkol sa mga libro, at kadalasan naman ay nagla-live ako tungkol dito, message lang kayo, baka makatulong ako dun sa hinahanap nyong libro. At hindi tayo nagla-live selling kumbaga itong pinapakita ko sa inyo ay gusto ko rin i-share lang talaga sa inyo. At di tayo nagbebenta ng libro. Ang binebenta ko lang talaga yung libro ko. Pero sa ngayon hindi ako nai-encourage na bumili kayo kasi bakit ka bibili kung makuha mo naman ng libre. Kaya yun guys, yung Filipino Life Abroad, yung libro kong ginawa ay pwede kong i-send sa messenger nyo. So hanggang dito lang muna guys. Maraming salamat sa panonood nyo at sa pag-i-stay nyo sa akin. God bless you and see you all.